Bayani ang turing ni Pangulong Marcos kay Migrant Worker Secretary Susan Ople. Nagbigay pugay ang Pangulo sa mga kontribusyon ng namayapang kalihim. Nasa frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang sumalubong sa mga labi ni Migrant Worker Secretary Susan Toots Ople nang ihatid ito sa Kalayaan Hall sa Malacanang kaninang umaga para sa necrological service. Kasama ang pamilya at mga kapwa gabinete, isang misa ang inihandog sa kalihim. Isa-isa rin nilang binasbasan ang labi ni Ople. Nang magsimula ang eulogy, nangilit ang luha ng Pangulo. We are told when you are an official that you cannot show emotion, that you must be stoic, and you must keep yourself to yourself. Ngunit sana maunawaan ninyo, kung tumulo ang luha ko dahil napakalaking nawala sa atin, napakawalaki ang nawala sa akin, sa inyong lahat, at sa bansang Pilipinas. And if I do shed a tear, it is because it is such a sad day. Sabi pa ng Pangulo, walang sino man ang pwedeng pumalit sa isang Toots Ople. Ngunit habang iniisip ko, hindi na ako natutulog, iniisip ko anong kapalit. Wala, hindi mapapalitan si Toots. Maghanap tayo ng kasing galing niya, pero wag na tayong umasa na mapalitan si Toots. Na mag-substitute, na magkakaroon ulit tayo ng Toots na ilalagay ulit natin. Kahit daw kasi hindi pa siya nagtatrabaho bilang kalihim ng Department of Migrant Workers, hindi maikakaila na advokasya na niya ang pagtulong sa overseas Filipino workers. Dahil dyan, sa event ng National Heroes Day kanina sa libingan ng mga bayani, sinabi ni PBBM na maituturing ding isang bayani si Ople. Walang pagod aniyang inialay ng kalihim ang kanyang buhay para itaguyod ang kapakanan ng mga OFW na itinuturing na modern-day heroes. Nagpasalamat naman ang anak na si Estelle sa pagkakatalaga kay Secretary Toots bilang kalihim kahit na nasa stage 4 na ang cancer nito. Bago nga raw siya pumanaw, nabanggit pa nito ang plano na magtatag ng cancer funds para sa OFWs. She told us po na she wanted to serve you at least until December. She said that if she is given the time by the Lord, she feels that it would be enough to set the groundwork for the Department of Migrant Workers so that whoever will succeed her will not have a hard time. Matapos ang necrological service, binuksan naman ito para sa public viewing. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po, huwag maging huli at maging una sa lahat para sa tuloy-tuloy na balitaan at karagdagang impormasyon sa mga napapanahong issue ng lipunan. Tumutok lamang at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.